halos 600 tonelada. Ganito karaming puslit na frozen mackerel ang nagsisiksikan sa loob ng mga kahon na lulan ng 21 container van. Naharang ng BOC o Bureau of Customs ang kargamento kamakailan sa Manila International Container Port. Para mapakinabangan, ayon sa BOC at DA o Department of Agriculture, sasailalim ito sa pagsusuri ng BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para matiyak na ligtas itong kainin at nang maipamigay sa mga pamilyang sinalanta ng Bagyong Christine. Kapag napatunayang ligtas ang mga isda, ipapasa ito ng BOC sa pangangalaga ng DA. Perfect ito para padala sa mga nasalantang lugar ng tinamaan ng Christine. So nagko-coordinate ng BOC and DA kung paano namin magagawa na maipadala ito ron. Of course, in coordination with the Office of the President. Ipapacheck ho natin kung itong mga dumating na isda na to ay fit for human consumption. So it will be subject to test and analysis of BIFAR, Bureau of Fisheries. At pag nalaman ho natin, ang proseso is idodonate ng customs sa isang government agency, in which case dito po sa DA, and then DA will distribute po. Nagkasa ng operasyon ng BOC matapos makatanggap ng tip na walang sanitary and phytosanitary import clearance ang kargamento na galing pa umano sa China. Kalaunan ay kanilang nakumpirma sa BIFAR na wala nga itong hawak na kaukulang dokumento. Giit ng parehong ahensya, hindi porke posibleng mapakinabangan pa ang mga isda ay titigil na sila sa pagtugi sa mga individual na nasa likod ng pagpuslit sa mga ito. Makakaasa po kayo na pag natuntong natin kung sino yung gumawa nito, magpa-file tayo ng kaso. Pasok na ho sila dun sa bagong batas na anti-agriculture economic sabotage. The BOC and the DA will be now formulating the case to be filed. Sa ngayon ay hahainan na ng warrant of seizure and detention ang kargamento dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act in relation to DA Memorandum Order No. 14 na nagsususpinde sa paglalabas ng sanitary clearance sa importasyon ng ilang isda kabilang ang mackerel. Para sa Agenda, Andrea Salve, Abante Radio.